Magandang araw po sa inyo, mga giliw naming tagapanood ng Know the Truth dito sa TV Maria. Ako po si Attorney Marwil Yasus OP, ang Vocation Director ng Company of St. Dominic ng Archdiocese of Manila, at ako rin po ay Associate Member ng Defensores Fidei Foundation. At of course, hindi natin makakalimutan banggitin na tayo din po ang legal advisor ng Catholic Faith Defenders of Davao City. Magandang araw po sa inyong lahat at hindi po makukumpletong ating talakayan kung wala po ang ating pinakamamahal na Reverend Father Abe Arganyosa. Magandang araw sa iyo, Father. Magandang araw sa iyo, Atty. Mars, at tayo nagpupuri sa Panginoon sapagkat sa kanyang awa at grasya, muli po tayo nagbabalik sa telebisyon para sagutin ang inyong mga katanungan at ipahayag sa inyo ang salita ng Diyos, ang aral ng Santa Iglesia na nakasaad sa banal na kasulatan. At ito po si Father Abe Arganyosa, ang National Spiritual Advisor or National Advisor ng Catholic Faith Defenders at Associate Member din, tulad ni Brother Mars, ng Defensores Fidei Foundation. At ito rin po ang namamahala ng Splendor of the Church Blogspot na dinadayo na napakaraming nagbabasa na nagnanais malaman ang ating pananampalataya. Kaya tayo po ay nagpupuri sa Panginoon dahil yung ating isinasagawa diyan sa Blogspot na iyan ay ating naipapahayag sa inyo ngayon sa telebisyon. Yes, tamang-tama. At Father, hindi lamang yung ating mga vlogs ang talagang sinusubaybayan ng mga tao, maging yung ating Facebook page ng Know the Truth, TV Maria sa Facebook, ay talaga naman pong marami ang naglalike at masasabi po natin na umaabot na po ito sa 1,000, no? At sa mga nagtatanong kung saan nila mapapanood ang palatuntunang ito po ay hatid ng TV Maria sa Dream Channel 3, Destiny Cable 93, Sky Cable 160 at yung mga wala po, Father, na TV Maria sa kanilang mga local cable providers. Maaari po ninyong tawagan ang inyong mga local cable operators at ipakiusap po ninyo na malagyan ng TV Maria sa inyong cable sapagkat mapag-iiwanan po kayo pagdating sa mga talakayan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. At ito po, Father, kailan ito mapapanood? Ay ito po yung ating mapapanood from Monday to Sunday, Brother Mars. Yes. At ito po yung mga oras na nakalaan para sa ating programa. 6:30 ng umaga, yan po ang first airing. Okay. At gayon din po, ito po i-replay ng alas 3 ng hapon, 3 p.m. At muli po itong ipalalabas uli pagdating po ng 11:30 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Talaga naman po palang hindi lamang Monday to Sunday o isang buong linggo nilang matutunghayan, ito rin po ay round the clock. So nasa inyo po yan. Talagang ito po ay very convenient sa ating mga tagapanood. At bueno, Father, mukha yata pong napakaganda naman po ng ating tatalakayin sapagkat ito po ay sentro ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko na may kinalaman po ito sa banal na Eucharistia. Sapagkat meron pong mga nagtatanong, bakit naman daw po yung tinapay ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po ang kanilang katanungan. Bakit tinuturo ng mga Katoliko na nagiging katawan at dugo ni Kristo ang tinapay at alak? Sabi po nung iba, simbolo lang daw po yun. At tayo po'y muli nagbabalik dito sa Know the Truth, TV Maria. At ang katanungan po bakit naman daw yung tinapay ay nagiging katawan ng Panginoong Hesukristo? Yes, unang-una po sa lahat, minamahal naming mga kapatid, yan pong aral na yan ay hindi po namin inimbento. At kung ayaw nyo kung paniwalaan, Biblia po ang magpapaliwanag sa atin. At hindi po lamang basta sa Biblia, sa New Testament, at magiting na apostol ng ating Panginoong Hesukristo ang magpapaliwanag sa atin. Basahin po natin itong 1 Corinto, chapter 11, verse 23 at mga sumusunod.
Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. O ito po, sino po nagsasalita? Si Apostol San Pablo. Tinanggap niya daw sa Panginoong Jesucristo, binibigay niya naman niya sa atin. Simula sa mga taga-Korinto hanggang sa gayon, no, sa mga Kristiyano. Liba na lang sa mga ayaw. No? Ang Panginoong Jesus noong gabing siya'y ipagkanuno, ay dumampot ng tinapay. O ayan, tinapay ang dinampot ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. So, simula po, tinapay, at pagkatapos ipagpasalamat sa wikang Griego po yan, Eucharisteo. No? Kaya nga Eucharist ang tawag natin. Ay hindi na po tinapay, hindi sinabi ng Panginoon, ito ang aking tinapay, kanin ninyo. Hindi po. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Napakalinaw. Tapos sinabi pa niya, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ito naman pong kasunod, hindi lang doon sa tinapay, pati doon sa alak na nasa kalis o kopa. Pakibasa po, Brother Mars, itong verse 25. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala-ala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipainapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Yan po, mga kapatid, ang ating nabasa. At yun daw pong kopa ay sagisag ng kanyang dugo at naglalaban ng kanyang dugo. Dapat nating inumin, no? Kainin ang katawan ng Panginoon at inumin ang kanyang dugo. Hindi sa literal na pamamaraan na kakagatin natin ang ating Panginoong Jesucristo na tulad ng vampira, kung hindi ating tatanggapin yung tinapay at alak na nagiging kanyang katawan in a Eucharistic manner. Yes. Kaya ito po ay nasa Biblia, letra por letra, at talagang pinatutunayan ng ating Panginoong Jesucristo. Talaga naman pong napakalinaw at napakadalisay ng aral ng banal na kasulatan tungkol po sa katotohanan ang tinapay ay nagiging katawan at ang alak ay nagiging dugo ng Panginoong Jesucristo. Father, ano po ba yung ating kasagutan na talagang pinaninindigan ng ating mga kaibayon na yan daw po ay symbolic lamang? Nakakalungkot po, Brother Mars, walang sinabi yung ating Panginoong Jesucristo na ito ang simbolo ng aking katawan o ito ang representation ng aking katawan. Napakalinaw po ang sabi niya, ito ang aking katawan. Yan ay declaration, mga minamahal naming mga kapatid. Yan ay talagang definitive na turo at aral ng ating Panginoong Jesucristo na pinaniwalaan naman ng mga apostoles. Kaya kasabi rito ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, ituloy natin ang basa. Ang sino bang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraan di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kapag yun ay ordinaryong tinapay lang, brother, magkakasala ka ba? Bakit naman magkakasala ka kung tinapay lang yun? Ang sabi dito, napakalinaw na nagkakasala ka sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Kung symbolic lamang yan, o kung talagang nanatili ang tinapay, bakit sa katawan at dugo ka ng Panginoong Jesucristo magkakasala? Yes, napakagandang katanungan po na hindi kayang sagutin ng ating mga kaibayo sa pananampalataya na naninira sa ating Santa Iglesia. Ito pa, may mahalaga pa, may kasunod pa yan, mga minamahal na kapatid. Sa verse 28, kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Bakit kakain ka lang ng tinapay? Bakit kailangan pang siyasat sa atin? Paano yung ibig sabihin ng pagsisiyasat na yan?
Actually, ito yung tinatawag nating examination of conscience. So, lumalabas, Father, na napaka-katoliko po talaga itong Biblia, Exactly. no? Talagang bago ka tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo, dapat may pagsisiyasat ka sa iyong sarili. Kung kakain ka lang nga naman ng tinapay, bumili ka sa panaderia, bakit ka naman magsisiyasat pa ng iyong sarili? Yes, yan po ang katanungan natin at napakahalagang dapat nilang pagtuunan ng pansin, brother. Kaya tayo nagsisiyasat ng sarili natin bago magkomunyon. Sapagkat kapag kumain tayo ng hindi karapat-dapat, no, tayo magkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang magkakasala doon sa tinapay o sa simbolo, kundi mismong Sa sa katawan. katawan ng Panginoong Jesucristo. Yes, at kaya kasabi po dito ng ating minamahal na San Pablo, dito po sa verse 30, iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ng marami sa inyo at may ilan nang namatay na. Ibig sabihin, sobrang tindi ng kaparusahan dito sa mga lumalapastangan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mas lalo nating maiintindihan yan, mga kapatid, kung babasahin natin yung versikulo 29, kung matanong natin na ating mga sarili, bakit naman ganon katindi ang kaparusahan? Sapagkat sinasabi po dito sa versikulo 29, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kaya pala yung dapat na pagtanggap mo ng tinapay, dapat kinikilala mo na ito ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kapag hindi mo kinilala, abay, nagkakamali ka. Yes, at napakahalaga pa po yan para sa ating mga Katoliko sapagkat alam naman natin na isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating misa ay ang tinatawag nating pagtanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, Brother Mars. Kaya nga ang tawag natin siyan ay Holy Communion o banal na pagtanggap sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Mababasa ba naman natin, Father, yung komunyon sa banal na kasulatan? Baka na naman ito ay inventong aral ng Iglesia Katolika. Ay, yan po ang kagandahan, mga minamahal na kapatid, dito po sa ating programang Know the Truth. May mababasa po tayo, Brother Mars. Ito po ay mababasa natin dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16 to 17. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we, being many, are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. Sa isang bersikulo lang, Padre, dalawang ulit binanggit yung salitang komunyon. Communion. O sa English, communion. At saka, tayo daw ay nagkukommunyon, nagiging kaisa, nakikibahagi sa katawan ni Kristo at sa dugo ni Kristo. Kung yun ay ordinaryong tinapay lang, ay di nakikibahagi ka sa tinapay lang. Sa trigo. Oo, sa trigo lang, sa harina lang, doon lang sa sa mantika nun. At saka doon naman sa alak, baka ikaw ay nakiisa lamang doon sa ubas. Na ferment, no? Yes. At hindi sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Hindi po sinabi dito na tayo'y nakikiisa communion with the bread or communion with the grapes. Hindi po. Ito po'y communion with the body and blood of our Lord Jesus Christ. At dahil daw po tayo'y nakikibahagi sa iisang tinapay at sa iisang kopa, tayo ay united sa isa't isa. Merong pagkakaisa ang Santa Iglesia. Ngayon, sabihin nila, paano ba naman kayo nakikisalo sa isang tinapay lang? Hiwa-hiwalay naman yan. Iba naman yung tinapay doon sa misa sa Quezon City, sa Santo Domingo. Tsaka doon sa Manila Cathedral. At tsaka yung nandoon sa Metropolitan Cathedral ng Cebu. Tsaka yung nandoon sa Basilica ng St. Peter sa Rome. Hindi po, isa lang yan. Iba-iba yung tinapay na ginamit. Pero sila ay iisa sapagkat iisang katawan sila ni Kristo. Isa lang ang Panginoong Hesukristo. At kahit marami ang tinapay, they became one bread
because they become one body of one and the same Christ. Yes. At hindi naman nila pwedeng paghati-hatiin ang Panginoong Hesukristo sapagkat isa lamang ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, Father, meron po ba tayong mababasa na inutos sa banal na kasulatan o maging ng Panginoong Hesukristo mismo na marapat nating kanin ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo? At kung meron man, ano naman ang maidudulot nito sa atin? Ay napakahalaga po niyan, Brother Mars. Dahil pag hindi daw natin kinain ang kanyang katawan, wala tayong buhay na walang hanggan. Pakibasa po itong John chapter 6 verse 51. Ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. Ayan. Actually, brother, kaya ayaw nilang basahin yung chapter na yan. Kasi ang tawag niyan sa chapter na yan, The Bread of Life Discourse. At napakalinaw, mas lalo na dito sa versikulo 54 na talagang tahasang tiniyak ng Panginoong Hesukristo na kinakailangan nating kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Ito po ang sabi, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Paano naman po yung iba, Father? Tinapay at grape juice ang iniinom. Magkakaroon po ba sila ng buhay na walang hanggan? Ayan po ay kalokohan, Brother Mars. Unang-una, lagi nating tatandaan na ang ginamit ng ating Panginoong Hesukristo ay tinapay na walang lebadura. Hindi po pwede yan yung skyflakes na kagaya ng ginagawa nitong mga born again. At yung meron ng kulto nitong si Manalo na ang ginagamit, brother, ay grape juice. Ayun, grape juice. At hindi na alak. Hindi na alak na mula sa katas ng ubas. Walang buhay na walang buhay sa mapapasa kanila. Tama. Sapagkat napakalinaw naman na ang sabi dito, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ito po'y pangako ng Panginoong Hesukristo at tinitiyak niya na yung kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Kaya ipagpasalamat po natin mga kapatid kong Katoliko sapagkat ito po ay ating nalalasap at natatamasa sa pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yes. Isa pa dyan, brothers, mga minamahal naming mga takapakinig at takapanood sa programang ito, gayon din, Brother Mars, ay ito pong bagay na yan ay nilinaw na at malinaw na sa bayan ng Diyos, simula pa lamang sa lumang tipan. At dito po natin makikita, mas higit nating ma-appreciate itong Holy Eucharist kapag alam natin yung kahalagahan ng pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo. Yes. At ito nga po ay ating mababasa mula sa sulat sa mga taga-Hebreyo, chapter 5, verse 5 to 6, na ang pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo ay ayon sa orden ni Melchizedek, according to the order of Melchizedek. Ano ba ang iniaalay ng paring si Melchizedek? Na magpapakita sa atin kung anong uri ng gawain ang pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin itong Genesis chapter 14, verse 18. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he shall be the priest of the Most High God. Sa Tagalog, at si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya'y pari ng kataas-taasang Diyos. Ayan po, napakalinaw at napakaganda. Si Melchizedek, pari ng ating Panginoong Diyos, nag-alay ng tinapay at alak. Kaya yung pagiging pari ng ating Panginoong Hesukristo ay kanyang tinupad, kanyang ipinakita yung pagiging member niya ng Order of Melchizedek, no, yung fullness of priesthood, no, sa pamamagitan ng kanyang pagkukonsagra ng tinapay at alak. Actually, yung term doon na ginamit ni San Pablo sa wikang Espanyol, brother, copa, el pan de bendición. O, talagang binibindisyonan.
No? At pagkatapos yan ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At nung inutos niya sa mga apostoles na gawin ninyo ito, sila ay kanyang kinonsagra bilang pare according to the order of Melchizedek. At ang ating Panginoong Hesukristo bilang pare ayon sa orden ni Melchizedek ay may ginawa pang masigit doon sa pag-aalay lamang ng tinapay at alak, sapagkat sa kanya yung tinapay ay ginawa niyang kanyang katawan at yung alak ay ang kanyang dugo. Exactly. At ito ay ginawa niya doon po sa huling hapunan at babasahin po natin dito sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 19, at siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y magpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Versikulo 20. Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Napakalinaw po ng binabanggit sa ating Ebanghelyo ni San Lucas. Yes, napakalinaw nga po, Brother Mars. At marahil may mga magtatanong po sa atin, bakit tayong mga Katoliko, hindi lang natin kinakain, hindi lang natin iniinom ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, nagre-reserba pa tayo at nilalagay sa tabernakulo. At o kaya nilalagay pa sa monstrance para makita ng mga tao na nakapatong doon sa altar na lamesa. Ano po yung pinagbabatayan natin sa banal na kasulatan hinggil sa gawain yan? Ayan po yung tinatawag nating biblical citation natin for the bread of presence na dapat ay nasa templo ng Panginoon o nasa toldang tipanan ng Panginoon. Pakibasa po itong Exodus chapter 25 verse 30. And thou shalt set upon the table showbread before me always. Yan po, binasa sa atin ni Atty. Mars na dapat daw ay mayroong bread of presence before me, before God always. Babasahin ko po yan sa wikang Tagalog dito po sa Ang Magandang Balita, Biblia. Sabi po dito, ang mga tinapay na handog ninyo sa akin ay ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko. Ano yung harapan ng Panginoon? Yung dambana sa altar. Yung altar na yun, ang tawag natin dyan ng mga Katoliko, altar table. Kaya dyan sa altar table, kinukonsagra at inilalagay yung tinapay, brother. At kapag ito rin ay showbread, sabi, binasa mo nga kanina sa King James Version, showbread, tinapay na dapat ipakita, nilalagay natin sa monstrance, sabi ng monstrare, instrument para makita ng mabuti yung tinapay. Dahil nakasalamin siya eh. Di ba? Kitang-kita yung tinapay na walang lebadura na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo. Nakapatong sa mesa yung showbread na nakalagay sa monstrance para makita ng mabuti ng mga tao. So, ibig sabihin po pala, lahat ng mga elemento na gawain ng mga Katoliko ay nababatay po sa banal na kasulatan na gaya ng pinapaliwanag ni Reverendo Padre Abe Arganyosa. At nagtatanong naman sila, bakit daw tinapay na walang libadura at maliliit ang ating tinapay? Ito po ay may batayan din sa banal na kasulatan. Halimbawa sa Aklat ng Mga Bilang, Kapitulo 6, versikulo 15, at isang bakol na tinapay na walang lebadura, mga munting tinapay na mainam na harina na walang lebadura na pinahira ng langis, at ang handog na harina niyaon at ang mga handog na inumin niyaon. Matindi. Dito rin po naman sa Exodus chapter 12 verse 17, sinasabi ng Panginoon na yung pista, feast of the unleavened bread shall be an ordinance forever. Ginawa yan nila Moises hanggang sa bagong tipan at sinunod ng ating Panginoong Jesucristo na ginagawa naman hanggang ngayon ng mga Katoliko. Dahil tayo yung merong tinapay na walang lebadura na binabasbasan at pinakikita na nasa lamesa at dambana ng ating Panginoong Diyos.
At talaga pong hitik na hitik sa kaalaman at karunungan yung ating pong paksa sa araw na ito. At papalawigin pa po natin ito sa mga susunod na pagkataon. As usual, ito po ay patikim lamang. At talaga namang sa mga susunod po na aming pagpapalabas nitong palatuntunang Know the Truth, mas marami po tayong matututunan pa tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Father? Yes, at muli po, naway patuloy ninyong tangkilikin ang ating programang Know the Truth. Ito po ay ating ibahagi sa ating mga kapatid at mga kamag-anak. Ipaalam po natin ito sa ating mga kaibigan upang higit pang mas maraming matutong hinggil dito sa ating programa sa salita ng Diyos at sa aral ng ating Santa Iglesia, upang makita natin na ang ating pananampalatayang Katoliko ay tunay, dalisay na nakasaad sa banal na kasulatan. At lagi po nating tatandaan na ang tinapay at alak po ay walang iba kundi ang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo na inaalay po sa atin para sa ating kaligtasan. At tayo pong mga Katoliko ay mapalad na palagi ang kasama po natin ang Panginoong Jesus sa Holy Eucharist. At muli po, ito po si Attorney Marwil Yasos na nakasama ninyo at ni Father Abby Arganyosa sa palatuntunang Know the Truth. Alamin ang katotohanan sapagkat ito ang magpapalaya sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat.